Isipin mo bukas paggising mo may nakakatakot na katotohanan. Ang katawan mo hindi na sumusunod sa gusto mo. Yung mga binti mo na dati malakas, ngayon nanginginig na walang kontrol. Yung mga braso mo parang may bitbit na mabigat na bakal. At ang pinakamasakit pa, bawat galaw mo, pagbangon mo sa kama, paghawak mo sa sipilyo, naging laban na para sa survival na nakakaubos ng lakas mo. Pero pakinggan mo ng mabuti ang sasabihin ko sa'yo. Huwag mong sisihin ang edad mo. Yung pagkasira ng katawan mo, hindi yan dahil sa tumanda ka lang. Hindi yan automatic na mangyayari. Yan ay dahil sa isang silent killer, isang toxic na gawin na ginagawa mo araw-araw sa loob mismo ng bahay mo. Akala mo safe pero hindi pala. Ang pinaka-worry ko bilang doktor, ito nangyayari na ngayon mismo habang nanonood ka ng video na ito. Hindi masakit. Walang warning signs. Kinakain lang ng tahimik ang mga muscles mo hanggang sa isang araw. Magising ka na lang na nawala na yung pinaka-importante sa'yo, ang independence mo. Isipin mo kailangan mo pa ng tulong para pumunta sa banyo o yung tasa ng kape sa kusina, hindi mo na maabot kasi wala ka ng lakas. Yan hindi buhay, yan survival lang. Ang kalaban na ito may medical name, sarcopenia. Ito yung nawala ng muscle mass at physical strength mo. Sinisira nito ng tahimik ang buhay ng milyong matatanda, ginagawa yung golden years nila na mahabang chain ng dependency. Ako ngayon, si Dr. Elena Santos, aalisin ko yung veil of silence na iyan. Ipapakita ko sa iyo ang 10 pinaka-destructive na gawin na pumapatay sa muscles mo, mula sa pinakamaliit na error hanggang sa pinakamalaking destroyer. At babala ko sa iyo ngayon pa lang, yung habit number 1, mawawalan ka ng words. Bakit? Kasi yan ay something na ginagawa mo everyday, akala mo healthy living ka, pero sa totoo lang, hinihila ka niyan papunta sa weakness. Maghanda ka kasi ang maririnig mo ngayon baka makaligtas pa ng 10 taon ng healthy life mo. Pero bago kong sabihin yung worst habit, gusto kong tandaan mo itong isang katotohanan na magbabago ng lahat. Ang sarcopenia, hindi yan automatic price ng pagtanda na dapat tanggapin mo na lang. Ang modern medicine nagsabi na yan ay real at serious na sakit. At yung pinaka-dangerous na error na ginagawa ng karamihan, akala nila lumalabas lang yan pag puti na yung buhok. Mali! Ang muscle loss hindi naghihintay ng 70 years mo. Nagsisimula na yan ang tahimik mula 30 o 40 kung hindi ka gumawa ng protection barriers. Kaya may vital na tanong ako sa'yo ngayon. Sagutin mo ng totoo. Ano ang ginagawa mo araw-araw? Anong gawin na mukhang safe pero ninakaw yung strength mo? Ginagawang fats yung muscles mo nang hindi mo alam. Ang sagot nandito na. Simulan natin sa habit number 10. Yung enemy na mukhang harmless. Ang upuan mo. Nakaupo ka ng maraming oras nang hindi tumayo. Parang pahinga. Parang comfortable. Normal lang sa modern life. Pero direkta kong sasabihin sa'yo, yan ay self-destruction. Ang latest science nagsabi na alarming. Pag nakaupo ka ng more than 6 hours a day, ganyan kasama yan sa katawan mo na parang nadyosi ka ng 10 stick o kumain ka ng sobrang sugar ng 1 week. Yung inactivity na yan sinisira yung balance mo at lumalaki yung risk mo na mahulog. At ito yung pinakamasakit na totoo. Huwag mong isipin na yung kalahating oras na exercise sa umaga, safe ka na. Kung pagkatapos ng training buong araw ka na walang galaw, wala nang silbi yung effort mo. Bakit? Kasi yung prolonged immobility nagsasend ng deadly signal sa brain mo. Yung muscles na to, hindi na kailangan. At ang katawan mo, with its efficiency, nagsisimula ng kainin yung sarili mong muscle mass, nagsisimula sa legs at sa lower back area para gamitin bilang energy. Ganyan ka nakuha ng sarcopenia nang hindi mo napapansin. So paano mo babaguhin ito? Hindi mo kailangan umakyat ng bundok o tumakbo ng marathon. Kailangan mo lang ng interruptions. Gawa ka ng sacred rule. Every 60 minutes, tumayo ka, maglakad ka papunta sa bintana, tumayo ka ng tiptoes ng ilang beses, mag-stretch ka ng gentle. Yan lang sapat na yan. Yung maliliit na galaw na yan ay currents ng regenerating energy na pumuputol sa muscle atrophy process. Pero hawakan mo ng mabuti yung upuan mo o mas maganda tumayo ka na ngayon kasi yung susunod na habit na i-reveal ko, mas dangerous pa yan at mas traitor pa. Hindi yan interesado kung ilang taon ka na at mas malapit pa yan sa inaakala mo. Nandito na tayo sa habit number 9,
Yung habit na minamaliit ng karamihan pero sa totoo lang death sentence yan para sa muscles mo. Matulog ng less than 7 hours every night. Tandaan mo ito. Ang pagtulog hindi passive act na nag-off ka lang. Yan ay intense night shift na ginagawa ng katawan mo. Pag pumasok ka sa deep sleep, ang body mo nagiging big repair factory. Ini-repair yung microfibers ng muscles na nasira during the day. Inalis yung metabolic waste at ang pinakaimportante, gumagawa ng growth hormone. Yung chief architect na responsible sa pag-maintain ng muscle mass sa older adults. Pag mali ang tulog mo o kulang, parang pinaalis mo yung architect na yan. Ang result, kahit kumain ka ng maayos buong araw at nag-training ka ng tulad ng Olympic athlete, pag kulang ang tulog mo sa gabi, nawawala lahat ng effort mo. Ang lack of sleep tahimik na binubura yung progress mo. Ang muscles hindi nag-repair, nag-atrophy. Ang energy na ubos at papasok ka sa vicious circle ng weakness at chronic pain. Pwede ba natin i-reverse yung situation na to? Absolutely, pero kailangan ng discipline. Ito yung sleep protocol ko. Una, rule of 7 hours. Commit ka na matulog ng 7 to 8 hours every night. Ang daytime sleep hindi kapalit ng power ng gabi. Dalawa, blue light detox. Patayin mo yung VC at phone at least 1 to 2 hours bago matulog. Yung light na yan sinisira yung natural sleepiness mo. Tatlo, relaxation ritual. Gawa ka ng zone of calm. Magbasa ka ng ilang pages ng libro, mag-stretching ka ng gentle o ilagay mo lang yung legs mo sa dingding ng ilang minuto para mag-improve ang circulation. At important warning. Kung nagigising ka ng madalas sa middle of the night, huwag mong sisihin lang yung edad o yung bladder. Check mo yung dinner mo kasi walang silbi ang good sleep kung paggising mo inilalagay mo sa katawan mo yung poison na sumisira sa muscles na hirap mo repair. Samahan mo ako kasi yung susunod na food habit ay pinakamasamang hidden enemy. Nandito na tayo sa habit number 8. Fatal error na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw. Pinapabilis nila nang hindi alam yung sariling pagtanda nila. Pinapatay mo ng gutom ang muscles mo dahil sa diet na poor sa protein. Tigil muna ako ng isang dangerous diet. Maraming tao nag-iisip, matanda na ako, dapat kaunti lang kainin kong karne at maging light lang. Mali. Ang medical truth kabaligtaran. Habang tumatanda ang katawan, bumababa yung capacity nito na mag-process ng nutrients. Ibig sabihin para maintain yung same muscle mass, kailangan mo ng more quality protein, hindi less. Pero sa practice, ano ang nangyayari? Dahil takot ka sa indigestion o sumusunod ka sa old advice, binabawasan mo yung karne, inalis mo yung eggs, iniiwasan mo yung dairy at pinupuno mo yung tiyan mo ng madaling lunukin, kanin, tinapay o wateriso. Ang result, isipin mo gumagawa ka ng kastilyo na walang bricks. Ang protein ay brick ng life. Walang bricks, ang muscles walang pang-repair. Napipilitan silang lumaki, lumambot at literal na mawala. Yan ang direct highway papunta sa sarcopenia. So ano yung solution? Gawing storage ng first-class materials yung mesa mo. Huwag kang kumain lang ng empty carbs. Ibalik mo sa plato mo yung good olives. Animal group, fresh fish, lean meat, organic eggs, yung yolk gold yan, at natural yogurt. Vegetable group, soya, garbanzos, quinoa at nuts. At gamitin mo yung golden rule na to. Is-distribute mo yung protein. Huwag mong concentrate lahat sa dinner. Siguraduhin na yung breakfast at lunch may enough bricks para yung katawan mo gumawa ng muscle ng continuous during the day. Pero ito yung next drama na nakikita ko constantly. Pag ang muscles humina dahil sa lack of protein, nagsisimula silang sumigaw ng pain. At ano yung first wrong reflex mo? Kumuha ng painkiller pill o anti-inflammatory thinking innocently na yan yung mag-cure sa'yo. Pero careful. Ang harsh reality yung chemical pills na yan, pag mali ang gamit, nagiging next knife na tumatago sa exhausted muscles mo. Gusto mo malaman kung bakit? Samahan mo ako kasi yung I-Reveal ko next magbabago completely yung way mo ng pag-face sa chronic pain. Nandito tayo sa habit number 7, isa sa pinaka-common pero double-edged blade din na direct threat sa muscles mo. Ang abuse ng painkillers at anti-inflammatory. Tinutukoy ko yung familiar names na nasa butiki ng halos lahat ng bahay. Ibuprofen, diclofenac, naproxen, paracetamol.
Binibili mo yan ng madali na parang gulay sa merkado. Iniinom mo yan walang kontrol na parang harmless candies. Pero marinig mo ng mabuti yung harsh truth na to hindi yan harmless. Every time na nilunok mo yung pills na iyan ng habitual, tahimik mong pinupush yung cart ng sarcopenia pababa ng mabilis. Bakit? Ang mechanism simple pero devastating. Yung medicines na yan blocking yung pain, pero blocking din yung natural repair signals ng katawan. Ang muscles mo kailangan ng certain degree ng natural inflammation para mag-activate ng regeneration at growth process after physical effort. Pag pinatay mo completely yung response na iyan with chemicals, inalis mo sa muscles mo yung opportunity na mag-renew, inuutusan mo yung katawan mo, stop rebuilding. At yung price na binabayaran ng liver, kidneys at stomach mo too high. Pag humina yung vital filters na yan, bumagsak yung capacity mo na mag-absorb ng nutrients. At walang nutrients, saan mamumuhay ang muscles mo? Pero yung biggest drama ito. Sa maraming cases, yung chronic muscle pain mo hindi kailangan ng medication. Ang origin niya nasa ibang hidden enemy, inflammatory diet. Sinusubukan mong patayin yung fire with pills, habang sa other hand, patuloy kang nagsasaboy ng gasoline sa fire with harmful food na kinakain mo everyday, yung breakfast, yung family dinners na akala mo healthy. At ay demask ko sila sa isang sandali, pero bago ipakita yung blacklist na iyan, gusto kong tumigil sandali para sabihin ito from Evie Heart. Kung naramdaman mo na yung information na to nad-illuminate sa'yo, kung naramdaman mo na finally may isang tao na nadari na sabihin yung truth tungkol sa sumusira sa katawan mo, kailangan kong gawin mo yung small action pero malaking significance. Mag-subscribe ka sa channel at activate mo yung bell ngayon. Bakit vital sa'yo yan? Kasi dito hindi ako nagbebenta ng empty dreams o useless supplements. Binibigyan kita ng power, yung power na ma-recover yung strength mo, yung independence mo at yung dignity mo sa old age. Ang next videos ay detailed map para ma-reverse mo yung situation at ma-rediscover yung energy na akala mo na wala na forever. Huwag mong palampasin yung opportunity na to. Click mo with decision yung red button na subscribe. Maglalaban tayo together. At ngayon maghanda ka kasi papasok tayo sa kusina mo para ma-discover yung true hidden enemy sa food mo. Nandito na tayo sa habit number 6. Ito yung blacklist ng foods na kinakain actively yung muscles mo from inside. Tingnan mo yung dispensa mo. Nandyan ba yung products na to? Bottles ng soft drinks full ng chemicals, hot dog at processed meat loaded ng preservatives, white bread refined, yung patay na harina walang life, cheap vegetable oils na causing inflammation at yung products na labeled na light o diet, na sa totoo lang nest ng artificial sweeteners. Bakit ko tinatawag na enemies? Kasi hindi lang yan nag-provide ng empty calories, mga magnanakaw yan. Inaatake at sinisira nila yung microbiota intestinal mo, yung system na na-decide kung ilang nutrients talaga ang na-absorb mo. Kumakain ka, pero wala kang natatanggap na useful, inflammation lang yung cascade. Ninakaw nila yung energy na kailangan ng katawan mo para repair yung muscles at iniwan ka lang nila ng tiredness at weakness. Magtanong ka ng honest sa sarili mo. Ilan sa sabuters na to nasa refrigerator mo ngayon? Pero wait, kahit kumain ka pa ng clean na parang santo, mawawalan ka pa rin ng strength kung nahulog ka sa habit number 5. Error na sobrang common na masakit lang sabihin. Completely avoiding yung strength training. Naririnig ko to everyday, doctor, matanda na ako, magbuhat ng weights dangerous. Mali. Yan yung most dangerous na sinabi mo sa sarili mo. Ang biological truth walang awa. After 30 years, nawawala ka ng 3 to 8% ng muscle mass mo per decade. Kung wala kang gagawin, pagdating mo ng 70, shadow na lang ang dating ikaw ang matitira. Ang strength training, kahit bands lang o light weights, yung only medicine na capable na mag-reverse ng law na to hindi yan optional, obligatory yan. With just 30 minutes, 2 or 3 times a week, hindi ka lang gumagawa ng muscle, gumagawa ka ng independence. Nag-hire ka ng functional life insurance, yung mag-allow sa'yo na tumayo sa chair o umakyat ng stairs if yourself walang help. Huwag mong hayaan na yung unfounded fear gawing victim ka ng sarcopenia. Pero careful, may error pa na mas grave, malaking butas na baka nalalaglag ka everyday nang hindi mo alam. Ay demask natin ngayon.
Nandito na tayo sa habit number 4. Habit na apparently simple pero yan yung reason kung bakit millions ng older people buhay na may pain everyday. Hindi enough ang hydration mo. Isipin mo yung katawan mo sophisticated mechanical machine at yung muscles mo yung motor. Ang motor hindi lang kailangan ng fuel, yung food, kailangan ng lubricant. Yung biological lubricant yan ay water. Pag hinayaan mong matuyo yung katawan mo, pinipilitan mo yung motor na mag-function with dry friction. Ang result, ang muscle fibers nawawala ng flexibility, nagiging stiff at sumusigaw ng pain in the form ng intense night cramps. Worse pa, ang lack of water nag-thicken ang blood mo. Ang flow ng nutrients bumabagal, meaning yung muscles mo gutom, walang materials para mag-repair. Yan yung direct path papunta sa sarcopenia, muscle atrophy at kahit osteoporosis. At gaano karaming water ang enough? Huwag mag-guess. Gamitin mo from today yung golden formula na to, yung wake mo if times 30 ins. For example, kung 60 if ka, 60 times 30 equals 1800 ml 1.8 liters ng water per day. At tandaan mo gamitin yung best natural indicator. Ang urin mo dapat clear at pale color. Pero important warning, huwag kang magpapa-full. Ang coffee, strong tea, soft drinks at alcohol hindi water. Mga magnanakaw ng water yan na mas nag-dehydrate pa sa'yo. Palitan mo sila ng pure filtered water. At ngayon, adjust mo ng mabuti yung sinturon mo kasi papasok na tayo sa territory ng 3 worst habits, yung true destroyers na naghihintay sa iyo sa unahan. Nandito na tayo sa harap ng habit number 3, enemy with sweet face pero cruel heart, refined sugar. Probably alam mo na yung white powder na iyan hindi good, pero bet ko hindi mo alam yung terrifying truth na to. Ang sugar ay direct destroyer ng muscle mass. Every time na umiinom ka ng soft drink, kumakain ng cookies o slice ng white bread, nag-insender ka ng insulin storm. Ang result hindi lang glucose spike sa blood. Ang true damage ay nag-insender ng chronic inflammatory fire na kumakalat sa buong katawan. Isipin mo yung fire burning silently, sinusunog yung muscle fibers mo at ginagasgas yung bones mo day after day. Kaya maraming tao na nag-exercise with discipline, patuloy na tumatanda ng fast at nawawala ng muscle kasi ginagawa nila yung castle during the day pero sinusunog nila sa gabi with sugar. Ang advice ko simple. Kung ang nature hindi gumawa nito, mag-distrust ka. Itapon mo na yung candies at industrial products. Replace mo sila ng sweetness ng fresh fruit at creamy taste ng nuts. Pero wait, gusto kong magtanong ng very important sa'yo. Ano yung kinain mo this morning pagising? Ang answer mo didiretso tayo sa habit number 2. Fatal error na ginagawa ng millions every day. Yung poor breakfast o worse pa hindi nag-breakfast. Tingnan mo yung painful reality na to maraming older adults nagsisimula ng day with cup of sweetened coffee at white bread. Akala mo ba yan ay breakfast? Hindi ka, ininom mo lang 100% sugar at empty carbs, walang protein, walang healthy fats. Nag-start ka ng motor ng katawan mo with worst type ng fuel. Yan causing yung glucose level tumaas like rocket tapos bumaba, leaving ka exhausted at sobrang hungry. Worse pa, kung may habit ka na laktawan yung breakfast thinking na maglo-lose weight ka o mag-detox ng body, ginagawa mo yung grave biological error. Ito exactly yung second bad habit na gusto kong pag-usapan. After ng long night, yung katawan mo gutom. Kung hindi nag-receive ng food, nag-activate ng survival mode. At sa tingin mo saan kumuha ng energy? Sa sarili mong muscles. Tama yung narinig mo. Ang katawan nagsisimula ng kainin yung sariling muscle fibers para pakainin yung brain. Sinisira mo yung strength mo with your own hands. Ang solution, gawa ka ng revolution sa breakfast mo. Huwag kang kumain dahil sa custom, kumain ka with strategy. Ang plate mo sa umaga dapat repair kit ng muscles. At ang first element clear, ang protein ay king. Magsimula ka with eggs, chicken breast o Greek yogurt. Yan yung bricks na nag-rebuild ng muscles mo after ng long night. Second, ang fat ay queen. Dagdag ka ng avocado slices, handful of nuts o drizzle ng olive oil. Tumutulong yan sa absorption ng vitamins at protection ng joints mo. At last, intelligent carbs. Pumili ka ng whole oats o fresh fruit, sources na slowly releasing ng energy at nag-maintain sa'yo ng constant whole day.
With just small morning change na yan, mapapatay mo yung destruction process at magsisimula yung reconstruction. Pero hawakan mo ng mabuti yung chair kasi lahat ng nauna walang-wala compared sa habit number 1. Yung final enemy na to ay something na ginagawa mo everyday with firm conviction na good yan, pero sa totoo lang pinakamasamang silent killer. Ay demask natin ngayon. Finally, nandito na tayo sa highest point ng danger. Ito yung habit number 1, ang most cruel enemy, pero paradoxically din yung most common error na ginagawa ng millions ng older people. Ang illusion na dahil walang masakit sa akin, hindi ako kailangan pumunta sa doktor. Or in other words, ignoring yung periodic medical checkups. Sabihin ko sa iyo yung harsh truth. Yung feeling na more or less okay, deadly trap yan. Ang true killers, hypertension, type 2 diabetes, fatty liver o high cholesterol, kumikilos yan like thieves sa gabi. Hindi kumakatok, kinokorrode yung kidneys, sinisira yung blood vessels at nad-atrophy ng muscles mo in absolute silence. Pag ang symptoms naging obvious na, kasi yung house ng health mo nakasunog na at patayin yung fire 10 times mas difficult. Isipin mo yung vitamin E, walang blood analysis, paano mo malalaman kung yung bones at muscles mo deprived ng vital nutrient na to? Isipin mo yung medicines na iniinom mo na 5 or 10 years na. Tumutulong pa ba yan or naging toxic burden na sa liver at kidneys mo? At ano yung tungkol sa small intestinal parasites na yan? Yung invisible invaders na ninakaw yung nutrients mo at iniwan yung body mo inflamed at exhausted. Hindi mo malalaman kung hindi ka mag-check up. Kaya ang professional recommendation ko definitive warning para sa health mo. Huwag kang maglaro ng guess with your life. Pumunta sa doctor as soon as possible. Huwag maghintay na maramdaman yung pain. Complete blood analysis, blood pressure taking, review ng medications mo. Yan hindi hassle. Yan lang yung only shield na meron ka. Ang worst habit hindi kumain ng bad or kulang ang tulog, kundi pagsara ng mata sa invisible enemies. At kung nandito ka pa with me hanggang dito, sabihin ko sa'yo something from deep ng heart ko. Ngayon meron ka ng powerful weapon sa hands mo na wala sa majority ng people out there, knowledge. Today nakita mo yung true face ng enemies na day after day ninakawan ka ng strength. Pero tandaan mo, ang knowledge foundation lang. Ang action ay power. Ang pinaka-importante na question na yon, susundin mo pa ba yung same path ng always? Hayaan na mawala yung muscles mo little goofy little o babangon ka today at bawiin yung control. Gawa ka ng plan with yourself. Gusto kong isulat mo sa comments sa 10 habits, alin yung babaguhin mo first this week. Huwag mong iiwan lang sa mind, isulat mo. Pag ginawa mo public, ginagawa mo siyang unbreakable commitment. Kung yung video na to nakatulong sa'yo, kung naintindihan mo na finally kung bakit mas humihina ka everyday, ay click mo yung like at share mo ngayon. Yung isang action mo lang makakaligtas sa legs at independence ng another older adult na suffering in silence. At huwag kalimutan mag-subscribe at activate yung bell kasi hindi mo dapat miss yung next video kung saan ay reveal ko yung list ng foods na nag-regenerate ng muscles pagkatapos ng 60, yung final piece para ma-recover yung strength mo. Hinihintay kita doon kasi ang health mo walang price. Ako si Dr. Elena Santos.